nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. VP, ano masabi mo sa problema ng droga, lalo po yung malala? Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am, kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True ba yung presidente natin nagdodroga po? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test, ayaw niyang magpa-drug test. Sa merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila. Bigas po kasi sinasabi raw po ng Pangulong Daw is parang nga po yung mag-give sa parang nga po sa pamilya ng ayuda and sa after the election. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. So ito na nga mga kababayan, no? Talagang diretsahan na po itong ibinunyag ni VP Sara Duterte, itong pagkakasangkot di umano ni First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, sa isang malaking krimen, no, na nangyari doon sa Amerika. At tahasan niya pong sinabi nga po yung pangalan ni First Lady Marcos, mga kababayan, or First Lady Lisa Marcos, na nasa listahan daw po ng report, no, or police report doon sa Amerika, na kasama doon sa scene, no, at meron pa nga pong nakita daw mga white powdery substance, mga kababayan, at na ito ay hinihinalang cocaine, no, patungkol po ito doon sa kasama po nilang namatay doon, mga kababayan, sa Amerika, na overdose daw umano ng droga, mga kababayan. At katapos pumutok itong balita, mga kababayan, no, nung nangyari daw po doon sa Amerika itong pagkamatay ng isa sa mga kasama nila dahil di umano sa overdose ng suspected drugs, mga kababayan, ay kanila daw pong kinidnap si Pangulong Duterte at dinila doon po sa The Hague, Netherlands, mga kababayan. At tinanong din po, mga kababayan, si VP Sara, no, ng media kung kumusta na daw po yung mga kaso ng droga dito sa Pilipinas. At ang sabi po ni VP ay kapag ang ulo ay lulong sa droga, lahat ng kamay at paa ay magdodroga na rin. Ayan. So sabi ni VP Sara, mga kababayan, yan, no, at pinatamaan nga po niya dito si BBM or PBBM dahil doon sa viral video po niya na di umano'y titake ng white powdery substance, mga kababayan, at
yun daw po ay isang authenticated mga kababayan at kahit na po itinanggi ni PBBM mga kababayan ay sabi ni BP Sara ay mag-a-assume siya kasi hindi naman daw po kumagat itong si PBBM doon sa mga hamon na magpa-drug test or magpa-hair follicle test mga kababayan. At meron pa nga po siyang minensyon na isang senatoriables mga kababayan, si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan no, na talagang naghahamon po siya na magpa-hair follicle test itong si Pangulong Marcos para once and for all malinis niya po ang kanyang pangalan kung hindi naman po totoo or kung mag-negative naman mga kababayan no. Pero hindi po siya pinakinggan ni Pangulong Marcos naman mga kababayan no, dito sa panawagan na ito. At hindi lang po si Atty. Vic, maraming pong mga tao din po ang nagsabi niya ng nagtawag ng naghamon kay Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test, pero so far wala naman pong respond pa ang Malacanang mga kababayan. At dagdag pa ni BP Sara mga kababayan na kapag may kagagawan or kapalpakan daw po itong administrasyon ay ginagawa po nila ay sinisiraan po nila yung kanilang mga kalaban sa politika mga kababayan para daw mapagtakpan yung kanilang ginawang kapalpakan. Gaya daw po dito sa ginawa po ngayon kay Congressman Pulong Duterte no, meron daw po manong kaso mga kababayan na ifina-file no versus or against dito kay Congressman Pulong Duterte. At ito ring issue sa bigas mga kababayan no, yung pinangakong bigas na 20 pesos ay ito daw po ay isang pagsinungaling lang mga kababayan, hindi daw po ito kayang masustain mga kababayan no ng gobyerno itong 20 pesos na bigas. At sabi ni BP Sara nagpapanik lang daw po itong administrasyon dahil kulilat po ang kanilang ang ratings po ng kanilang mga kandidato, kaya nagkumahog po silang gawa ng paraan. Inumpisahan daw po nila ng May 1 mga kababayan, pero nung May 2 ay kanila pong itinigil itong bibenta or pagbenta ng 20 pesos na bigas, sabi ni BP Sara Duterte. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa mga pasabog, mabigat na pasabog po ni BP Sara mga kababayan ngayon doon po sa Mindanao no, nasa Basilan po sila kanina at inabutan nga po sila ng malakas na ulan no, kasama niya po si Senadora Amy Marcos at si Senadora Ruben Padilla no, at nag-attend po sila doon sa proclamation rally ng BUP or Basilan Unity Party po sa pangunguna po ni gubernatorial candidate Mujib Hataman mga kababayan, kasama po ang kanyang mga kandidato naman no, mga lokal na candidates po doon sa lalawigan ng Basilan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.